Alam mo ba na merong isang simpleng kombinasyon ng mga sangkap na malamang ay nasa kusina mo na at kayang lubusang baguhin ang iyong sirkulasyon ng dugo? Habang milyon-milyon tao ang gumagastos ng malaking halaga sa mga gamot para sa mga problema sa sirkulasyon, mayroong isang sinaunang lihim na muling natutuklasan ng makabagong agham. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob lamang ng ilang linggo, maaari mong maramdaman na mas magaan ang iyong mga binti, mas mainit ang iyong mga kamay, at mas maraming enerhiya ang iyong katawan? Parang napakaganda para maging totoo, hindi ba? Pero ang kalikasan ay nag-aalok sa atin ng mga makapangyarihang solusyon na madalas nating binabaliwala dahil masyado silang simple. Ngayon, sabay nating tuklasin ang mga pagkain na talagang magbibigay ng malaking epekto para sa ating sirkulasyon. At sa huli, ituturo ko ang recipe ng inumin na pinagsasama ang tatlong pinakamakapangyarihang sangkap para mapagana ang iyong cardiovascular system. Maganda upang malaman ang impormasyong maaring magbago ng kalidad ng iyong buhay. Pero bago tayo makarating sa pangunahing recipe, kilalanin muna natin ang mga pagkain na natuklasan ng agham na tunay na kaagapay ng ating sirkulasyon. At tingnan mo, may ilan sa kanila na siguradong magugulat ka. Numero 15. Ang avena ay higit pa sa isang simpleng cereal sa umaga. Naglalaman ito ng isang espesyal na uri ng fiber na tinatawag na beta-glucano na parang esponha na gumagana sa loob ng ating bituka. Ang fiber na ito ay may kakayahang sumipsip na masamang kolesterol bago pa ito makarating sa ating mga ugat. Para itong natural na vacuum, nililinis ang ating daluyan ng dugo. Inirekomenda ng mga espesyalista ang hindi bababa sa 3 gramo ng beta-glucan bawat araw na madali mong makukuha sa isang mangkok ng oatmeal. Ang nakakatuwa dito, habang mas marami kang kinokonsumo, mas marami kang nakukuhang benepisyo para sa puso. Numero 14. Sardinas dito. Mayroon tayong isa sa pinakamahalagang yaman ng dagat para sa ating sirkulasyon. Ang sardinas ay mayaman sa omega-3, lalo na ang eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid na parang langis na pampadulas para sa ating mga ugat. Ang mga fatty acid na ito ay nagpapababa ng pamamaga sa mga ugat, tumutulong na pababain ang triglycerides sa dugo. Ang hindi alam ng marami ay ang sardinas ay may taglay ding coenzyme Q10. Isang sangkap na ginagamit mismo ng ating mga selula sa puso para gumawa ng enerhiya. Inirekomendang kumain ng matatabang isda tulad ng sardinas kahit 2 beses kada linggo. Bilang 13. Mani at kasoy. Ang malilit na yaman ng kalikasan nito ay tunay na mga pamilya. Naglalaman ang mga ito ng isang amino acid na tinatawag na arginina na ginagawang nitric oxide ng ating katawan, isang sangkap na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga ugat. Parang isa itong natural na pampaluwag ng ugat. Mataas din sa bitamina ay ang mga mani na nagpoprotekta sa ating mga selula laban sa pagtanda. Isang dakot bawat araw ay may malaking epekto na. Numero 12. Extra birheng langis ng oliba. Ang langis ng oliba ay hindi lang masarap na pampalasa. Ito ay likidong gamot para sa ating mga ugat. Naglalaman ito ng mga antioxidant at tinatawag na polyphenols Na nagpoprotekta sa panloob na lining ng mga daluyan ng dugo. Ang sikreto ay palaging gumamit ng extra birhen at kung maaari, hilaw, tulad ng sa mga salad. Maaring masira ng init ang mga kapaki-pakinabang na compound na ito. 2 kutsara bawat araw ay sapat na para magbigay ng benepisyo. Bilang 11, ubas na kulay ube na may balat. Ang matinding kulay ube ng ubas ay galing sa mga substansyang tinatawag na anthocyanin na malalakas na antioxidant. Pero ang tunay na yaman ay nasa balat. Ang resveratrol ay tumutulong mapanatiling flexible ang ugat at pumipigil sa pagdikit ng kolesterol sa pader ng daluyan ng dugo. Kaya mahalagang kainin ang buong ubas, kasamang balat at lahat. Ang purong grape juice ay pinananatili rin ang mga benepisyong ito, basta't walang halong asukal. Numero 10. Lutong kamatis dito. Mayroong isang bagay na kamangha-mangha. Ang lutong kamatis ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa hilaw para sa ating sirkulasyon. Kapag pinainit natin ang kamatis, mas marami tayong nailalabas na lycopene, isang antioxidant
na nagpoprotekta sa ating mga ugat laban sa pinsala. Ang lycopene ang nagbibigay ng pulang kulay at nagsisilbing panangga laban sa oksidasyon ng kolesterol. Ang homemade na sarsa ng kamatis ay mahusay para mapakinabangan ang mga benepisyong ito. Numero siyam, kiwi. Ang maliit na prutas na mabalahibo na ito ay punong-puno ng bitamina C. Mas marami pa kaysa sa dalandan. Ang bitamina C ay mahalaga para sa produksyon ng collagen na nagpapanatiling matibay at elastiko ang ating mga ugat. Ang kiwi ay naglalaman din ng putasa na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang isang kiwi sa isang araw ay sobra na sa bitamina C na kailangan ng katawan, at ang labis ay naiimbak para magamit kung kailangan. Numero 8, hilaw na bawang. Ang bawang ay marahil ang pinakamatandang natural na gamot para sa mga problemang may kinalaman sa sirkulasyon. Kapag dinurog natin ang isang piraso ng hilaw na bawang, naglalabas ito ng isang sangkap na tinatawag na alitsina na may kamanghamangang epekto sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang ay nakakapagpababa ng presyon ng dugo tulad ng ilang gamot. Ang sikreto ay kainin ito ng hilaw at tinurog. Ang pagluluto ay sumisira sa alisina. Numero 7. Pinya na may gitna. Karamihan sa mga tao ay tinatapon ang pinakamakapangyarihang bahagi ng pinya, ang gitnang bahagi nito. Doon nakapukos ang bromelaina, isang enzyme na tumutulong magpababa ng lapot ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang bromelaina ay may mga katangiang anti-inflamatoryo at tumutulong din magpababa ng pamamaga sa mga binti. Subukan mong i-blender ang buong pinya para makuha mo lahat ng benepisyo nito. Numero 6. Betirabang. Betiraba ay mayaman sa natural na nitrates na kino-convert ng ating katawan sa nitric oxide. Ang substansyang ito ay nagpaparelax ng mga ugat at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Dahil epektibo, ginagamit ng mga atleta ang katas ng betiraba para mapabuti ang performance nila. Ang matinding kulay ube ay napapayuwatig ng mataas na konsentrasyon ng mga benepisyong compound na ito. Maaring kainin ito ng luto, hilaw, sa salad o bilang katas. Numero 5. Purong kakao. Magandang balita. Para sa mga mahilig sa tsokolate, ang purong kakao na may hindi bababa sa 70% na konsentrasyon, naglalaman ito ng mga flavonoid na nagpapabuti sa paggana ng mga daluyan ng dugo. Ang mga compound na ito ay nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide na tumutulong sa mga arterya na lumuwag. Pero mag-ingat, ang tinutukoy natin ay dark chocolate, hindi ang milk chocolate na puno ng asukal. Kahit maliit na bahagi araw-araw ay may benepisyo na. Numero 4. Hilaw na pulang sibuyas. Ang pulang sibuyas ay may quercetin, isang flavonoid na may malakas na anti-inflamasyon na katangian. Nakakatulong ito na pababay ng presyon ng dugo at pinapabuti ang flexibility ng mga ugat ng dugo. Ang nakakatuwa dito, mas napapanatili ng hilaw na sibuyas ang mga compound na ito. Pwede mo itong idagdag sa mga salad, sandwich o kainin ng kaunti lang, kahit walang halo. Numero 3. Repolyo at madidilim na berdeng gulay. Ang mga madidilim na berdeng dahon ng gulay ay mayaman sa nitrates at vitamina K. Mahalaga ang papel ng vitamina K dahil ina-activate ito ang mga protina na pumipigil sa pag-ipon ng calcium sa mga ugat. Kung kulang tayo sa vitamina K, pwedeng tumigas ang ating mga ugat dahil sa calcium. Ang repolyo ay maaaring kainin sa mga juice, ginisa o sa mga salad. Numero 2, sariwang luya. Ang luya ay may mga compound na tinatawag na gingerol na may mga epekto na nagpapainit at nagpapasigla sa sirkulasyon. Nakakatulong ito na mapabuti ang daloy ng dugo, lalo na sa mga dulo ng katawan at may mga katangiang kontra pamamaga. Mas malakas ang epekto ng sariwang luya kaysa tuyong pulbos. Isang manipis na hiwa kada araw ay sapat na. Numero 1. Ang perpektong kombinasyon ng kalamansi, luya at luyang dilaw. At narito na tayo sa pinakamakapangyarihang recipe. Inagsasama ng kombinasyong nito ang 3 sangkap na nagtutulungan para mapalakas ang benepisyo ng bawat isa. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamina C at tumutulong sa pagsipsip ng iba pang nutrisyon. Ang mga natural na asido nito ay tumutulong magtunaw ng mga deposito
na maaaring makasama sa pagkalambot ng mga ugat. Ang luya ay nagpapaganda ng sirkulasyon at nagpapainit sa katawan mula loob palabas. Ang luyang dilaw ay naglalaman ng kurkumina, isa sa pinakamabisang natural na anti-inflammatory na meron. Tumutulong ito na bawasan ang pamamaga sa mga pader ng ugat at nagpapabuti ng pagkalambot ng mga daluyan ng dugo. Narito ang reseta. Sa isang baso ng maligamgam na tubig, idagdag ang katas ng kalahating kalamansi, isang kutsarita ng bagong gatgad na luya, at kalahating kutsarita ng pulbos na luyang dilaw. Para mapalakas ang pagsipsit ng luyang dilaw, gamit ang kutsara, maglagay o magdagdag ng kaanting dinurog na pamintang itim, haluin ng mabuti at inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ang sikreto ng inuming ito ay nasa tamang oras ng pag-inom. Mas mainam uminom ng maligamgam na tubig nang walang laman ng tiyan dahil mas mabilis masipsip ng katawan ng nutrisyon at natutulungan ng pagtunaw. Marami nagsasabing mas masigla at energize sila agad sa unang mga araw. Gumagana ang kombinasyong ito dahil bawat sangkap ay tumutugon sa problema mula sa magkaibang anggulo. Ang lemon ay nagbibigay ng mga antioxidant. Ang luya ay nagpapasigla ng sirkulasyon. At ang luyang dilaw ay nagpapababa ng pamamaga. Sama-sama, lumilikas sila ng kapaligirang pabor sa mas maayos na paggana ng ating mga ugat. Mahalagang maging palagian. Ang pinakamagagandang resulta ay lumalabas sa regular na paggamit, hindi paminsan-minsan. Magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan. Kailangan masanay ng katawan mo sa mga pagbabagong ito. Tandaan mo rin na mas epektibo ang mga pagkain ito kapag bahagi sila ng balanseng pagkain. Walang silbi ang pag-inom ng inumin kung lagi ka pa rin kumakain ng pritong at processed foods. Ang pinakamainam ay isama mo ng mas madalas ang mga pagkain ito na kapaki-pakinabang sa iyong araw-araw. Isang mahalagang tip ay pag-iba-ibahin ang mga pagkain sa listahan sa buong linggo. Halimbawa, Lunes ay maaring oatmeal sa almusal. Martes ay salad na may mani. Miyerkules ay beet juice. Sa ganitong paraan, masisiguro mong makakakuha ka ng nutrisyong makakatulong sa iyong sirkulasyon. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang mahalagang impormasyon na maaari magpabago sa kalidad ng iyong buhay. Simulan mo na ngayon, pumili ng isa o dalawang bagay sa listahan at idagdag sa araw-araw mong gawain. Sa loob ng ilang linggo, obserbahan kung paano tumutugon ang katawan. Mas magaan ang binti, mas mainit ang kamay, at mas maraming sigla. Maaring ito na ang mga unang palatandaan na gumaganda na ang iyong sirkulasyon. At huwag mong kalimutan ang inumin sa umaga. Ang simpleng kombinasyong ito ay maaring maging panimulang hakbang para sa mas malusog na sirkulasyon. Subukan mo ito ng isang buwan at tingnan ang resulta. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iba na nangangailangan din na impormasyong ito. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang yaman na mayroon ka. Hanggang sa susunod na video.